Hindi ko akalaing sa likod ng maamong mukha na yan ay nagtatago ang isang babaeng napakababa ng moralidad. Tingnan mo ang dumi mo, Talia. Akala mo ba ay maluloko mo kami habang buhay sa painosente mong drama? Ang boses ni Doña Remedios ay parang talim ng balisong na humihiwa sa katahimikan ng malawak na opisina ng mga ilustre. Sa tindi ng bawat salita, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Talia. Sa kanyang nanginginig na mga kamay, hawak pa rin niya ang isang kulay pilak na kahon. Sa loob niyon ay ang barong Tagalog na tinahin niya ng mano-mano sa loob ng 2 gabi. Isang regalo para sa ika-5 anibersaryo nila ni Alejandro. Ang bawat burda ng sampagita sa tilang pinya ay bunga ng kanyang pagpupuyat, kahit pa kumakalat na ang hilo sa kanyang ulo dahil sa 6 na linggong pagbubuntis. Ngunit ang regalong puno ng pag-ibig ay tila naging isang mabigat na sumpa. Dahan-dahang binitawan ng Donya ang mga litrato sa ibabaw ng lamesang Nara. Isa-isang naglaglagan ang mga piraso ng papel na nagpapakita ng isang tagpong hindi kailanman naganap sa katotohanan. Doon, nakita ni Talia ang sarili niyang anyo, tila walang malay sa ibabaw ng kama. Katabi ang isang lalaking hindi niya kilala. Ang bawat larawan ay tila lason na unti-unting pumapatay sa kanyang pagkatao. Napatingin siya kay Alejandro na nakatayo sa gilid, umaasang makakakita ng kahit katiting na pagtitiwala sa mga mata nito. Ngunit ang tanging nakita niya ay ang panginginig ng panga ng asawa at ang apoy ng galit na tila nandidiri sa kanyang presensya. Alejandro, mahal, maniwala ka. Hindi ko alam kung paano nangyari ito. Buong gabi akong nasa bahay. Tinatapos ko ang regalo ko para sa'yo. Ang pakiusap ni Talia, ang kanyang boses, ay halos isang bulong na lamang dahil sa bara sa kanyang lalamunan. Ang kanyang mga daliri na puno ng maliliit na sugat mula sa karayom ay pilit na umaabot sa braso ng asawa. Ngunit mabilis na umiwas si Alejandro. Ang bawat hakbang nito palayo ay tila isang malakas na sampal na yumanig sa katinoan ni Talia. I saw enough, Talia. Huwag mo nang gamitin ang anibersaryo natin para pagtakpan ng kalandian mo. Isang malaking pagkakamali na pinilit kong isiksik ang isang tulad mo sa marangal na pamilyang ito. Sabi ni Mama, noon pa man, hindi ka nakarapat dapat. Ngayon, napatunayan ko na ang katotohanan. Nanigas ang buong katawan ni Talia. Ang hapdi sa kanyang puso ay higit pa sa anumang pisikal na sakit na naranasan niya. Ang lalaking pinag-alayan niya ng lahat, ang lalaking dinalanginan niya gabi-gabi para sa kaligtasan ng anak sa kanyang sinapupunan, ay siya pang unang bumitaw sa kanya sa gitna ng unos. Ang bawat salita ni Alejandro ay tila mga pako na ibinibinaon sa kanyang krus. Tumingin si Doña Remedios nang may mapait na tagumpay sa mga mata. Isang ningising nagpapakita na ang lahat ng ito ay bahagi ng isang malaking bitag. Umalis ka na, Talia. Bago ko patawagin ang mga security para kaladkarin ka palabas. Wala kang makukuha kahit isang kusing mula sa pamilyang ito. Pirmahan mo ang mga papel na ito kung gusto mong manatiling tahimik ang skandalong ito. Ang utos ng matanda habang inilalatag ang dokumento ng diborsyo at waiver ng lahat ng karapatan. Naramdaman ni Talia ang pag-ikot ng paligid. Ang lamig ng aircon sa opisina ay tila naging nagyayelong kamay na sumasakal sa kanya. Sa kabila ng panghihina, pilit niyang itinuwid ang kanyang likod. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang humaplos sa kanyang tiyan, kung saan nananahan ang isang munting buhay na walang malay sa kalupitan ng mundong kinagisnan. Sa sandaling iyon, ang pagmamahal na nadarama niya para kay Alejandro ay unti-unting napalitan ng isang malamig na pait. Nang ilabas siya ng mga gwardya sa gate ng mansyon, ang langit ay tila nakiramay sa kanyang pighati. Ang biglang pagbuhos ng malakas na ulan ay nagpabigat sa kanyang suot na damit. Ang kahon na naglalaman ng barong ay nabitawan niya sa putikan nang itulak siya palabas. Nakita niya kung paano nagulungan ng gulong ng mamahaling sasakyan ni Alejandro ang telang pinya
na pinagpuyatan niya. Ang puti at malinis na burda ay naging marumi at punit-punit sa ilalim ng ulan. Nakatayo si Talia sa gilid ng kalsada, basang-basa at nanginginig. Ang bawat patak ng ulan sa kanyang muka ay humahalo sa mga luhang hindi na niya mapigilan. Sa gitna ng dilim at ingay ng bagyo, isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang tanong na tila sumusugat sa kanyang kaluluwa. Bakit ang taong pinangakuan kang poprotektahan ka ay siya ring taong kikitil sa huli mong pag-asa? Saan ba tayo pupunta, anak? Wala na tayong babalikan. Wala na tayong tahanan. Ang bulong na yon ni Talia ay tinangay ng malakas na hangin sa kahabaan ng madilim na kalsada ng Quezon City. Bawat hakbang niya ay tila paghila sa isang toneladang bigat. Ang kanyang suot na bestido na dati ay puti at marangal, ngayon ay punit-punit sa laylayan at nababalutan ng kayumangging putik. Ang lamig ng gabi ay dahan-dahang nanunuot sa kanyang mga buto, ngunit mas matindi ang lamig na nananahan sa kanyang puso. Sa bawat pagkurap ng kanyang mga mata, ang alaala ng galit na mukha ni Alejandro ay tila isang multo na tumatanggi siyang iwanan. Paanong ang mga kamay na dati ay nag-aalis ng kanyang luha ay siya ring nagtulak sa kanya sa hukay ng kahihiyan. Nakarating siya sa isang mataong terminal ng bus sa Cubao. Ang amoy ng usok ng krudo at ang ingay ng mga taong nagmamadali ay tila mga huni ng gulo sa kanyang naguguluhang isipan. Napahawak siya sa isang poste nang makaramdam ng matinding hilo. Ang kanyang tiyan ay tila humihiling ng pagkalinga, isang paalala na sa kabila ng kanyang pagkawasak, may isa pang buhay na nakasalalay sa kanya. Inabot niya ang loob ng kanyang bulsa doon. Naramdaman niya ang isang maliit na lukot na papel, isang lumang address ng malayong probinsya kung saan lumaki ang kanyang yumaong ina. Iyon na lamang ang tanging direksyon na natitira sa kanyang mapa. "Miss, ayos ka lang ba? Parang bubuwal ka na." Ang tanong ng isang matandang konduktor na may bitbit na tumpok ng mga tiket. Pilit nang ngumiti si Talia, bagaman ang kanyang mga labi ay nanginginig sa ginaw. "Ayos lang po ako. Magkano po ang pamasahe patungong San Jose?" Ang boses niya ay halos hindi marinig sa gitna ng ingay ng mga makina ng bus. Nang malaman ng halaga, dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang maliit na pitaka. Doon ay nakita niya ang huling ilang daang piso na natira mula sa kanyang pinagbentahan ng mga lumang kagamitan bago siya ikasal. Sapat na iyon para sa isang biyaheng walang katiyakan ng hantungan. Sa loob ng bus, sumandal si Talia sa malamig na bintana. Habang unti-unting lumalayo ang bus sa ningning ng mga ilaw ng Manila, naramdaman niya ang pagtulo ng huling butil ng kanyang lakas. Ang bawat pagyanig ng bus sa bako-bakong daan ay tila sumasabay sa pintig ng kanyang nasugatang puso. Naalala niya ang mga huling salita ni Doña Remedios na siya ay isang dukha na hinding-hindi magiging bahagi ng dugong bughaw ng mga ilustre. Sa sandaling iyon, ang galit ay nagsimulang mamuo sa ilalim ng kanyang pighati. Hindi siya dukha dahil sa pera, kundi dahil sa pagmamahal na ibinigay niya sa mga taong walang puso. Nang sumikat ang araw, ang tanawin ng mga matatayog na gusali ay napalitan ng mga luntiang palayan at ang asul na guhit ng dagat sa malayo. Bumaba si Talia sa isang maliit na bayan kung saan ang hangin ay amoy asin at tuyong damo. Habang naglalakad siya sa tabi ng kalsada, isang matandang babae na nagwawali sa tapat ng isang maliit na tiyahin ang tumigil at tumingin sa kanya ng may pagtataka at awa. Ang kanyang hitsura ay tila isang ligaw na kaluluwa na galing sa isang digmaan. "Neng, kanina ka pa ba naglalakad? Halika muna rito. Mukhang kailangan mo ng mainit na sabaw." Tawag ng matandang babae na nakasuot ng kupas na duster. Ito si Nanay Elena. Sa gitna ng kanyang kawalan, ang isang estranghero ang nag-alok sa kanya ng upuan na ipinagkait sa kanya ng sariling asawa. Habang humihigop ng mainit na sabaw, hindi na napigilan ni Talia ang humagulgol. Ang bawat patak ng kanyang luha sa mangkok
ay tila paghuhugas sa lahat ng sakit na tiniis niya sa Manila. Sa bawat hikbi, tila may bahagi ng kanyang lumang pagkatao ang namamatay at may isang mas matigas na pundasyon ang nabubuo. Salamat po, Nanay. Wala po kasi akong mapuntahan. Ang tanging nasabi ni Talia habang pinapahiran ang kanyang mga mata. Dito ka muna sa tiyahin ko, Neng. Marami akong labahin na kailangang matapos. Baka gusto mong tumulong kapalit ng matutuluyan. Alok ni Nanay Elena. Ang munting pag-asang ito ay tila isang bituin sa gitna ng madilim na gabi ni Talia. Tinanggap niya ang alok ng walang pag-alinlangan. Ang mga kamay na dati ay nagbuburda ng mga pangarap sa telang pinya, ngayon ay handa ng lumubog sa tubig at sabon para sa kinabukasan ng kanyang anak. Ngunit habang abala si Talia sa pag-aayos ng kanyang gamit sa maliit na silid sa likod ng tiyahin, hindi niya napansin ang isang itim na sasakyan na dahan-dahang dumaan sa harap ng bahay. Ang bintana nito ay bahagyang nakabukas at isang pares ng mga mata ang nakatitig sa kanya mula sa dilim. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ng taong nasa loob ng sasakyan habang hawak ang isang cellphone. Nahanap ko na siya. Ano ang susunod na utos, senyora? Tila walang katapusan ang tambak ng mga basang damit sa malaking batyang yari sa aluminyo. Ang bawat pagkuskos ni Talia sa magaspang na tela ay tila isang paraan niya upang burahin ang mga alaala ng marangyang buhay na nagdulot sa kanya ng labis na pighati. Ang amoy ng matapang na sabon at ang mainit na singaw mula sa pinakuluang tubig ay bumabalot sa maliit na likod bahay ni Nanay Elena. Ang mga kamay ni Talia na noong una ay sanay lamang sa paghawak ng pinong sinulid at mamahaling telang pinya, ngayon ay namumula na, nanginginig at puno ng maliliit na paltos. Ngunit hindi siya tumitigil. Para sa kanya, ang bawat kirot sa kanyang mga daliri ay mas madaling dalhin kaysa sa hapdi ng katotohanang itinakwil siya ng lalaking kanyang minahal. Hiya, tama na muna iyan. Kanina ka pa dyan sa harap ng batya, baka mapano ang batang dinadala mo. Ang malumanay na saway ni Nanay Elena habang inilalapag ang isang baso ng malamig na tubig sa tabi ni Talia. Huminto si Talia at dahan-dahang itinuwid ang kanyang nangangawit na likod. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang mga labi. Kailangan ko pong matapos ito, Nanay. Ayaw ko pong maging pabilat sa inyo. Napakalaki na ng utang na loob ko dahil pinatuloy ninyo ako rito. Umupo si Nanay Elena sa isang maliit na bangkito at kinuha ang mga kamay ni Talia. Gamit ang kanyang mga daliring magaspang ngunit puno ng pagmamahal, dahan-dahan niyang hinaplos ang mga paltos ng dalaga. Ang utang na loob ay hindi binabayaran ng pagpapakapagod ng husto. Talia, ang mahalaga sa akin ay maging ligtas kayo ng apo ko. Alam kong galing ka sa hirap nitong mga nakaraang araw, pero tandaan mo, ang Diyos ay hindi natutulog. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Talia ang isang init na hindi nanggagaling sa araw. Ito ang golden moment ng kanyang bagong simula. Ang pagkalinga ng isang taong wala namang obligasyong tumulong, ngunit nagbigay ng higit pa sa inaasahan. Napatingin siya sa isang maliit na sulok ng silid kung saan nakatago ang kanyang mga kagamitan sa pagtahi. Tuwing gabi, kapag tulog na ang lahat, palihim siyang sumusulat ng mga liham para kay Alejandro. Isinasalaysay niya ang bawat tibok ng puso ng kanilang anak, ang bawat hirap na kanyang tinitiis, at ang kanyang panalangin na sana ay maliwanagan ang isip nito. Ngunit ang mga liham na yon ay nananatiling nakatago sa ilalim ng kanyang banig. Natatakot siyang baka ang mga salitang puno ng pag-ibig ay mapunit lamang muli ng puot ng pamilya Ilustre. Samantala, sa malayo at malamig na mansyon sa Manila, si Divina ay abala sa pag-aayos ng kanyang mga gamit sa kwartong dati ay kay Talia. Ang bawat bakas ng dating asawa ni Alejandro ay unti-unti niyang binubura.
Isang mapaglarong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang tinitingnan ng isang folder sa kanyang mesa. Naglalaman ito ng mga ulat mula sa kanyang mga tauhan. Alam niya kung nasaan si Talia at alam niya ang bawat kilos nito. Ang kanyang layunin ay hindi lamang ang paalisin ng dalaga, kundi ang siguruhing hinding-hindi na ito makakabangon pa. Bumalik ang diwa ni Talia nang marinig niya ang tunog ng mga yabag ng sapatos sa harap ng tiyahin. Isang lalaking nakasuot ng madilim na jacket at may suot na sombrero ang nakatayo roon. Tila may hinahanap. Ang kanyang mga mata ay matalas na nagmamasid sa bawat sulok ng tiyahin ni Nanay Elena. Magandang hapon po. May nagngangalang Talia ba rito? Sabi nila ay dito siya huling nakitang bumaba ng bus galing Manila. Ang tanong ng lalaki sa isang boses na malamig at walang emosyon. Naramdaman ni Talia ang biglang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Ang lamig na kanyang naramdaman sa Manila ay tila bumalik at gumapang sa kanyang buong katawan. Napahawak siya sa kanyang tiyan, pilit na itinatago ang sarili sa likod ng mga nakasampay na puting kumot. Sino ang lalaking ito? At paano niya nalaman ang lugar na pinagtataguan ni Talia? Akala ko, ang pinakamasakit na bahagi ng aking buhay ay ang mawalan ng asawa. Ngunit mas masakit pala ang makitang ang sarili mong takot ay sumusunod sa iyo hanggang sa dulo ng mundo. Nanginig ang mga tuhod ni Talia habang nakakubli sa likod ng mga puting kumot na isinasampay sa bakuran. Ang bawat salita ng lalaking estranghero ay tila mga patak ng asido na sumusugat sa kanyang katahimikan. Napapikit siya ng mariin. Pilit na pinipigilan ang kanyang paghinga habang ang anino ng lalaki ay dahan-dahang lumalapit sa pwesto ni Nanay Elena. Sa kanyang isipan, nakikita niya ang galit na mukha ni Doña Remedios, ang babaeng handang sunugin ang buong mundo para lamang maprotektahan ang pangalan ng mga ilustre. Wala rito ang hinahanap mo, iho. Maraming Talia sa mundong ito, pero wala rito ang sinasabi mong galing sa Manila. Ang matatag at matapang na sagot ni Nanay Elena. Narinig ni Talia ang kalansing ng mga hanger na inililipat ng matanda, isang hudyat na hindi ito natitinag sa harap ng banta. Nang sa wakas, ay marinig ni Talia ang tunog ng papalayo na sasakyan, bumigay ang kanyang mga binti. Napaupo siya sa damuhan, ang kanyang mga kamay ay protektadong nakayakap sa kanyang lumalaking tiyan. Doon, sa ilalim ng init ng araw ng San Jose, naramdaman niya ang isang mahinang sipa mula sa loob. Isang munting paalala na sa kabila ng lahat ng pagtatangka ng mundo, nasaktan siya. May isang buhay na lumalaban kasama niya. Lumipas ang mga buwan na puno ng hirap at pagtitiis. Ang mga gabi ni Talia ay madalas na napupuno ng mga panaginip tungkol sa Manila, mga alaala ng malambot na kama, ang amoy ng mamahaling pabango ni Alejandro, at ang sakit ng kanyang pagtalikod. Ngunit tuwing umaga, ang lahat ng yon ay naglalaho sa harap ng tumpok ng mga labada at ang hapdi ng sabon sa kanyang mga sugat. Hanggang sa isang gabi, sa gitna ng isang napakalakas na bagyo, dumating ang sandaling magbabago sa lahat. Ang kulog ay tila mga dambuhalang nag-aaway sa langit, at ang bawat patak ng ulan sa bubong na yari sa yero ay naglilikha ng isang nakabibinging ritmo. Sa loob ng maliit na kwarto, si Talia ay namimilipit sa sakit. Ang pawis sa kanyang noo ay humahalo sa kanyang mga luha. Si Nanay Elena ay abala sa pagpapakulo ng tubig at paghahanda ng mga telang gagamitin. Sa bawat pagkirot ng kanyang sinapupunan, naalala ni Talia ang gabing pinalayas siya. Ang bawat hirap na dinanas niya sa nakaraang 9 na buwan ay tila nagtitipon-tipon para sa huling laban na ito. Kaya mo yan, Talia. Isipin mo ang anak mo. Isipin mo ang bukas. Ang sigaw ni Nanay Elena sa gitna ng ugong ng bagyo. Sa huling pagkakataon, ibinigay ni Talia ang lahat ng kanyang lakas, kasabay ng isang matinding kidlat na nagliwanag sa buong kwarto. Isang tinig ang nanaig sa ingay ng kalikasan. Isang malakas at malinis na iyak ng sanggol ang pumuno sa silid. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pagod
Ang lahat ng hapis at ang lahat ng pait sa puso ni Talia ay tila naglaho. Inilapag ni Nanay Elena ang isang munting anghels sa kanyang dibdib. Isang batang lalaki na may mga matang kawangis ng kay Alejandro, ngunit may pusong alam niyang magiging kanya lamang. Angelo, ang aking munting anghel, ang bulong ni Talia habang hinahalikan ang noo ng anak. Ang amoy ng bagong silang na sanggol ay tila isang banal na pabango na nagpagaling sa lahat ng kanyang sugat. Ito ang kanyang tagumpay. Ito ang kanyang buhay. Habang payapang natutulog si Angelo sa bisig ng kanyang ina, sa labas ng pinto ay may isang maliit na basket na naiwan sa kabila ng baha. Sa loob nito ay may isang mamahaling kumot na may borda ng titik na ang tatak ng mga ilustre at isang pirasong papel na walang nakasulat na pangalan, kundi isang babala lamang. Hindi lahat ng lihim ay kayang ibaon ng ulan. Nabalik lamang ang diwa ni Talia nang marinig niya ang mahinang pagkatok ni Nanay Elena sa pinto kinaumagahan. Bit-bit ang basket na nakita sa labas. Nang makita ni Talia ang kumot, naramdaman niya ang isang malamig na kilabot. Alam niyang hindi pa tapos ang laban. Ang pamilya ilustre ay tila isang anino na hindi kailanman siya tatantanan. Sino ang nagpadala ng basket na ito? At bakit may tatak ito ng pamilyang nagtapon sa kanya? Ang abo ay hindi tanda ng katapusan, kundi isang patunay na may isang bagay na dumaan sa matinding pagsubok. Tulad ng isang ginto na kailangang dumaan sa apoy upang kuminang, ang aking puso ay kailangan ding matupok upang mahanap ang tunay nitong tibay. Ang amoy ng sunog na kahoy ay nananatili pa rin sa hangin ng San Jose, tila isang mapait na paalala ng gabing halos mawala ang lahat kay Talia. Nakatayo siya sa gitna ng mga itim na poste at mga durog na gamit. Ang kanyang kanang braso ay maingat na nakabalot sa malinis na puting tela. Sa kabila ng hapdi ng kanyang sugat, hindi ang sakit ng katawan ang nangingibabaw sa kanya, kundi ang isang malamig at matalim na desisyon. Ang Talia na marupok at madaling saktan ay naging abo na kasama ng kanilang munting tahanan. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang marinig niya ang tunog ng isang sasakyang huminto sa di kalayuan. Isang lalaking naka-Amerikana, may dalang leather na bag, ang mabilis na naglakad patungo sa kanya. Ito si Lito, ang kaibigan ni Talia noong panahon ng kanyang kabataan na ngayon ay isa ng tanyag na abogado sa Manila. Talia, Diyos ko, anong nangyari rito? Ang gulat na tanong ni Lito. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala habang tinitingnan ang nasunog na paligid at ang sugat sa braso ng dalaga. Ngumiti si Talia, isang nangiting walang bahid ng saya, kundi puno ng determinasyon. Huli ka na sa balita, Lito. Sinubukan nilang tapusin kami, pero narito pa rin ako. Humihinga pa rin ang anak ko. Naupo sila sa isang lumang bangko na hindi lubusang natupok ng apoy. Doon inilahad ni Lito ang balitang naging dahilan ng kanyang pagbisita. Nahanap ko ang katotohanan, Talia. Ang gabi sa hotel, ang mga litrato, lahat ng yon ay planado. Nakausap ko ang isa sa mga tauhan na kinuha ni Doña Remedios bago ito pumanaw. Si Alejandro, biktima rin siya ng manipulasyon, Talia. Pinainom siya ng pampatulog ni Divina. Naramdaman ni Talia ang panginginig ng kanyang mga kamay. Ang katotohanang matagal niyang hinintay ay narito na sa kanyang harapan, ngunit hindi ito nagdulot ng ginhawa. Alam ko, Lito, pero hindi sapat ang katotohanan kung wala itong kapangyarihan. Kung magdedemanda tayo ngayon, gagamitin lang nila ang kanilang pera para busalan tayo. Hindi ako babalik sa Manila para makiusap. Babalik ako roon para bawiin ang lahat ng ninakaw nila sa akin. Sa sumunod na mga buwan, sa ilalim ng pagkalinga ni Nanay Elena at sa gabay ni Lito, nagsimula ang unti-unting pagbabago ni Talia. Hindi na siya ang labandera ng San Jose. Gamit ang maliit na pautang mula kay Lito,
Nagtayo si Talia ng isang maliit na samahan ng mga kababaihan sa kanilang barangay. Tinuruan niya sila ng sining ng pagbuburda, ang tanging talentong hindi kayang sunugin ng anumang apoy. Ang bawat tahi ng karayom, ang bawat disenyo ng mga bulaklak sa tela ay tila isang panalangin at isang sumpa. Sa halip na magmukmok, ginamit ni Talia ang kanyang sining upang bumangon. Ang kanyang mga gawa ay nagsimulang makilala, hindi dahil sa pangalan ng ilustre, kundi dahil sa ganda at tibay ng kanyang mga tahi. Isang hapon, habang hinahaplos ni Talia ang vet esyobong sa kanyang braso, ang kanyang golden moment, na nagpapaalala sa kanya na siya ay isang survivor, isang puting sobre ang iniabot sa kanya ni Nanay Elena. Galing ito sa isang sikat na fashion house sa Manila. Talia, may malaking order na dumating, ang sabi ni Nanay Elena na may halong kaba at tuwa. Binuksan ni Talia ang sulat. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok nang mabasa ang nakasulat. Isang hindi kilalang kliyente mula sa Forbes Park ang humihiling ng 100 pirasong barong Tagalog na may disenyo ng sampaggita at apoy para sa isang napakalaking selebrasyon sa susunod na buwan. Ito na ang pagkakataong hinihintay niya. Ang pagkakataong makapasok muli sa mundo ng mga taong nagtapon sa kanya. Ngunit habang tinitingnan ang listahan ng mga dadalo sa selebrasyong yon, nakita niya ang isang pangalang nagpabilis ng kanyang dugo. Alejandro Ilustre. Sino ang misteryosong kliyente na nag-order ng ganito karaming barong Tagalog at tila alam na alam ang disenyo ng sampagwita at apoy na ginagawa ni Talia? At handa na nga ba si Talia na muling harapin ang lalaking naging sanhi ng kanyang pinakamalalim na sugat? Ang nakaraan ay hindi isang libingan na maaari mong iwanan at kalimutan. Ito ay isang anino na sumusunod sa bawat hakbang mo, lalo na kapag ang sikat ng araw ng katotohanan ay nagsisimula ng sumilay. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ng mga ilustre ay hindi mapayapa. Ito ay isang uri ng katahimikan na mabigat, malamig, at tila sumasakal sa sinumang nananahan doon. Sa kanyang silid, nakaupo si Alejandro sa gilid ng kama. Ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa kanyang ulo. Tuwing gabi, kapag ang buong paligid ay natutulog na, ang ulan sa kanyang panaginip ay nagsisimulang pumatak. Nakikita niya si Talia, basang-basa, puno ng putik, at may mga matang nagtatanong kung bakit siya tinalikuran. Ang bawat gising niya ay puno ng paghahabol ng hininga at isang matinding pangungulila na hindi kayang pawiin ng anumang yaman. Sa kabilang dako ng mansyon, si Doña Remedios ay nananatiling reyna ng kanyang kaharian. Ang kanyang bawat utos ay batas at ang kanyang bawat tingin ay banta. Alejandro, huwag mong sayangin ang oras mo sa pag-iisip sa babaeng yon. Isipin mo ang utang na loob mo sa pamilyang ito. Isipin mo ang dangal ng ating pangalan. Ang paulit-ulit na sermon ng matanda tuwing nakikita ang pag-aalinlangan sa mga mata ng anak. Para sa Donya, ang hiya o kahihiyan ay mas nakakatakot kaysa sa mismong kamatayan, kaya naman handa siyang ibaon ang katotohanan sa pinakamalalim na hukay. Samantala, si Didivina ay abala sa kanyang sariling mundo. Ang Quay-to-Thine sa charity fund ng mga ilustre ay naging personal niyang alkansya. Ang bawat mamahaling bag, ang bawat hiyas na kanyang binibili, ay binabayaran ng perang dapat sana ay para sa mga nangangailangan. Ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti at marangyang pamumuhay, may isang takot na unti-unting kumakain sa kanyang sistema. Alam niyang ang bawat kasinungalingan ay may hangganan at ang anino ni Talia ay tila humahaba sa bawat araw na lumilipas. Isang gabi, habang hindi makatulog si Alejandro, binuksan niya ang kanyang laptop upang tingnan ang mga bagong disenyo para sa darating na anibersaryo ng kumpanya. Habang nag-i-scroll sa isang sikat na online forum para sa mga sining at tradisyonal na burda, biglang huminto ang kanyang mundo.
Isang litrato ng isang panyo ang kumuha ng kanyang pansin. Ang disenyo ay isang sampagita, ngunit may isang kakaibang pilantok o kurba sa bawat talulot na tanging isang tao lamang ang nakakagawa. Naramdaman ni Alejandro ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Tumayo siya at dahan-dahang lumapit sa kanyang lumang cabinet. Sa pinakasulok nito, sa loob ng isang nakatagong kahon, ay naroon ang isang lumang panyo na binurda ni Talia para sa kanya noong sila ay nagsisimula pa lamang. Inihambing niya ang disenyo sa screen at ang hawak niyang panyo, magkatulad na magkatulad. Ang bawat tahi, ang bawat anggulo, ay tila isang lagda na hindi kayang kopyahin ng sinuman. Dinala ni Alejandro ang panyo sa kanyang mukha. Isang mahina at halos naglalaho ng amoy ng sampagita at isang pamilyar na halimuyak ng sabon ang tila kumapit pa rin sa mga hibla ng tela. Ito ang kanyang golden moment. Isang sandali ng matinding koneksyon sa nakaraan na nagpaiyak sa kanya ng walang tunog. Ang bawat tahi ni Talia ay tila isang hibla na humihila sa kanya pabalik sa katotohanan. Buhay ka, Talia. Alam kong ikaw ito, ang bulong ni Alejandro sa gitna ng kadiliman. Ngunit bago pa siya makagawa ng anumang hakbang, isang pamilyar na tinig ang narinig niya mula sa pinto. Si Doña Remedios ay nakatayo roon. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin sa panyong hawak ng anak. Ano yan, Alejandro? Bakit mo pa rin hinahawakan ang basurang iyan? Nakalimutan mo na ba ang kahihiyaiyang idinulot ng babaeng yan sa atin? Hindi sumagot si Alejandro, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpakita ng isang bago at kakaibang determinasyon. Isang lihim na galit ang nagsimulang mabuo sa kanyang puso laban sa sarili niyang ina. Bakit labis ang puot ni Doña Remedios kay Talia? Mayroon bang mas malalim na lihim na itinatago ang kanyang ina tungkol sa pamilya ng kanyang dating asawa? Bago matapos ang gabi, isang desisyon ang nabuo sa isip ni Alejandro. Nang walang pasabi sa sinuman, kinuha niya ang kanyang mga susi at ang address nang nag-post ng litrato sa internet. Isang bayan na malayo sa Manila. Isang bayan na ang pangalan ay San Jose. Sino ang nag-post ng litratong yon sa internet? At ito ba ay isang hindi sinasadyang pagkakamali o isang bahagi ng isang mas malaking plano upang akitin si Alejandro palabas ng kanyang mansyon? At ano ang gagawin ni Doña Remedios kapag nalaman niyang ang kanyang anak ay unti-unti nang kumakawala sa kanyang mga kamay? Huwag mong hahawakan ang anak ko. Wala kang karapatan. Dahil sa mga mata ko, ikaw ay isa ng estrangherong matagal nang pumanaw. Ang boses ni Talia ay hindi sumisigaw, ngunit ang bawat pantig ay tila yelo na dumampi sa mainit na balat ni Alejandro. Sa gitna ng napakaraming tao sa terminal ng Ninoy Aquino International Airport, tila tumigil ang pagdaloy ng oras. Ang ingay ng mga anunsyo sa speaker at ang kalansing ng mga itinutulak na maleta ay naging isang malabong ugong na lamang sa pandinig ni Alejandro. Ang tanging malinaw sa kanyang paningin ay ang babaeng nasa harap niya. Isang Talia na malayo sa maputla at sugatang asawang pinalayas niya 5 taon na ang nakalilipas. Nakatayo si Talia ng may tuwid na likod, suot ang isang simpleng barong na pambabae na may burdang disenyo na siya mismo ang gumawa. Sa kanyang mga bisig ay karga niya ang isang batang lalaki na may 4 na taong gulang. Nang makita ni Alejandro ang mukha ng bata, naramdaman niya ang isang matinding pagsabog sa kanyang dibdib. Ang mga mata ni Angelo, ang hugis ng kanyang ilong, at ang paraan ng pagkunot ng kanyang noo ay tila isang salamin ng sariling pagkatao ni Alejandro. Ang katotohanan ay sumampal sa kanya ng mas masakit kaysa sa anumang pisikal na hagupit. Ito ang anak na hindi niya kinilala, ang buhay na itinapon niya kasama ng kanyang pagtitiwala. Nanginginig ang mga kamay ni Alejandro habang dahan-dahang humahakbang papalapit. Talia, ikaw nga, ang bata. Siya ba ang kanyang lalamunan ay tila tinikang tuyo
at ang bawat salitang lumalabas ay puno ng pagsisisi. Bago pa man siya makalapit, dahan-dahang iniayos ni Talia ang pagkakakarga kay Angelo. Sa pagkilos na yon, bahagyang naurong ang manggas ng kanyang barong at tumambad kay Alejandro ang isang malaki at maputlang vet seobong sa kanyang kanang braso. Ang peklat na yon ay tila isang mapait na mapa ng lahat ng hirap at panganib na dinaanan ni Talia habang siya ay nagpapakasasa sa karangyaan ng Manila. Mama, bakit po umiiyak ang taong yon? Kilala niyo po ba siya? Ang inosenteng tanong ni Angelo habang nakatingin sa mga matang luhaan ni Alejandro. Hinalikan ni Talia ang noo ng anak. Ang kanyang tingin ay nanatiling matigas at walang emosyon habang nakatitig sa dating asawa. Hindi, Angelo. Hindi natin siya kilala. Tara na. Naghihintay na si Tito Lito mo sa labas. Talia, sandali. Mag-usap tayo, patawarin mo ako. Hindi ko alam. Ang pagsusumamo ni Alejandro, ngunit ang kanyang boses ay nabaon sa biglang pagdating ng isang pamilyar na boses mula sa kanyang likuran. Alejandro, love, bakit ka nandyan sa gitna ng daan? Kanina pa kita hinahanap. Ang malanding tawag ni Divina habang kumakapit sa braso ni Alejandro. Ang kanyang suot na mamahaling silk dress at ang makislap na alahas ay tila isang insulto sa harap ng simpleng dangal ni Talia. Nang makita ni Divina si Talia, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at takot. Ngunit mabilis niya itong napalitan ng isang mapang uyam ng ngiti. Oh, look who's here! Ang labanderang naligaw sa airport at may kasama pang bata. Mukhang mabilis kang nakahanap ng kapalit ni Alejandro, ha? Hindi sumagot si Talia. Sa halip, isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang-asang ngiti na nagpapakita na hindi na siya ang biktima na madaling saktan. Tumingin siya kay Divina, pagkatapos ay kay Alejandro, nang may matinding panghahamak. Sa isang iglap, tila ang lahat ng ginto at hiyas ni Divina ay naging tanso sa harap ng kislap ng mga mata ni Talia. Salamat sa pagsundo, Divina. Siguraduhin mong hawakan mong mabuti ang asawa mo. Baka kasi isang araw, magising ka na lang na ang lahat ng ninakaw mo ay babalik na sa tunay na may-ari. Ang makahulugang bitiw ni Talia bago siya tumalikod at naglakad palayo. Talia, mag-usap tayo! Sigaw ni Alejandro, pilit na kumakawala sa kapit ni Divina. Ngunit huli na ang lahat. Nakita niya kung paano pumasok si Talia sa isang makintab na itim na sasakyan kung saan naghihintay ang isang lalaking nakasuot ng formal na damit, si Lito. Ang sasakyan ay dahan-dahang umalis, unti-unting naglalaho sa gitna ng traffic ng Manila. Iniwan si Alejandro na nakatayo sa gitna ng terminal, luhaan at puno ng katanungan. Habang nakatingin sa papalayong sasakyan, naramdaman ni Alejandro ang isang malamig na hangin na tila nagdadala ng isang babala. Sino ang lalaking kasama ni Talia? At bakit ang isang dating mahirap na babae ay may kakayahang sumakay sa ganoong klaseng sasakyan? Hindi napansin ni Alejandro na sa tabi niya, si Divina ay mabilis na nagtitipa ng isang mensahe sa kanyang cellphone. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit. Nandito siya, buhay siya at ang bata. Gawin mo na ang dapat mong gawin bago pa siya makalapit sa mansyon. Ang katotohanan ay parang tubig na pilit mong ibinabaon sa lupa. Gaano mo man ito takpan, gagawa ito ng paraan upang umagos at muling sumibol sa ibabaw. Ang gabi sa loob ng mansyon ng mga ilustre ay mas malamig pa kaysa sa karaniwan. Sa loob ng silid-aklatan, nakatayo si Alejandro sa harap ng malaking bintana, nakatingin sa malawak na hardin na nababalot ng kadiliman. Ang kanyang isipan ay tila isang sirang plaka na paulit-ulit na nagpapakita ng imahe ni Talia sa airport. Ang kanyang malamig na tingin, ang bata na kamukhang-kamukha niya, at ang vet seobong sa braso nito na tila isang sumpa sa kanyang budhi. Narinig niya ang tunog ng pagbukas ng pinto
at ang marahang pagpasok ng kanyang ina. Si Doña Remedios ay tila isang reyna na laging handa sa anumang laban. Suot ang kanyang mamahaling seda at ang mga hiyas na tila nagbibigay ng pekeng liwanag sa kanyang pagkatao. Bakit hindi ka pa natutulog, Alejandro? Kanina pa naghihintay si Divina sa itaas. Huwag mong hayaang ang isang babaeng galing sa nakaraan ay sirain ang katahimikan ng pamilyang ito. Ang malumanay, ngunit mapanuring boses ng matanda. Dahan-dahang humarap si Alejandro. Ang kanyang mga mata ay puno ng hinagpis at pagdududa. Mama, nakita ko siya. Nakita ko si Talia. May anak kami. Bakit hindi niyo sinabi sa akin? Bakit hinayaan ninyong itapon ko ang sarili kong dugo at laman? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Doña Remedios. Lumapit siya sa anak at hinawakan ang mukha nito. Ang kanyang mga daliri ay tila mga galamay na nangingontrol. Anak, ginawa ko ang lahat para sa'yo, ang batang iyon. Sino ang makakapagsabi kung kanino talaga iyon? Nakita mo ang mga litrato, Alejandro. Huwag kang magpakahangal dahil lamang sa isang emosyon. Isipin mo ang utang na loob mo sa akin. Isipin mo kung gaano ko pinrotektahan ang pangalan mo mula sa dumi ng babaeng yon. Naramdaman ni Alejandro ang tila pagsakal sa kanyang leeg. Ang utang na loob na laging ginagamit ng kanyang ina ay tila isang kadena na mas lalong humihigpit sa tuwing susubukan niyang magtanong. Pero ang peklat sa braso niya, Mama, ang sunog. Paano mo nangyari iyon? Sabi niyo ay umalis siya para sumama sa ibang lalaki. Huwag ka nang magtanong ng mga bagay na wala ng silbi. Ang biglang pagsigaw ni Doña Remedios, ang kanyang maskara ng pagiging mahinahon ay sandaling natuklap. Ang mahalaga ay ang kasal ninyo ni Divina. Iyon ang magliligtas sa kumpanya. Iyon ang utos ko. Habang nagtatalo ang mag-ina, sa kabilang panig ng mansyon, si Divina ay abala sa pakikipag-usap sa telepono. Ang kanyang mukha ay puno ng tensyon at takot. Kailangang mawala ang abogadong yon. Si Lito, siya ang utak ng lahat ng ito. Kapag hindi natin siya napatigil, malalaman ni Alejandro ang lahat tungkol sa tau, tantin-tutin, embezzlement. Gawin niyo ang lahat, kahit anong paraan. Samantala, sa isang madilim at masikip na eskinita sa Tondo, dahan-dahang naglalakad si Talia at Lito. Ang amoy ng basura at ang tunog ng malalakas na patak ng tubig mula sa mga butas na bubong ay hindi naging hadlang sa kanilang determinasyon. Nakarating sila sa isang maliit na barong-barong kung saan nakatira ang Gatayse, the driver, na siyang ginamit ni Doña Remedios 5 taon na ang nakalilipas. Ang lalaki, na nagngangalang Berto, ay nakahiga sa isang manipis na banig. Ang kanyang katawan ay tila buto at balat na lamang dahil sa malalang sakit. Nang makita niya si Talia, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at takot. Ma'am Talia, patawarin niyo po ako. Ang hirap na sambit ni Berto. Ang kanyang boses ay tila isang mahinang kalos sa gitna ng katahimikan. Lumuhod si Talia sa tabi ng lalaki. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang humawak sa nanginginig na kamay ni Berto. Walang galit sa kanyang mga mata, kundi isang malalim na awa. Berto, sabihin mo sa akin ang totoo. Sino ang nag-utos sa'yo? Bakit niyo ginawa yon sa akin? Umiyak ang lalaki. Ang kanyang mga luha ay humalo sa pawis sa kanyang mukha. Si Doña Remedios po. Binayaran niya ako para dalhin kayo sa hotel. Pinainom po kayo ng pampatulog ni Divina. Ako po ang kumuha ng mga litrato, pero hindi ko po kayo ginalaw. Patawad po. Naramdaman ni Talia ang isang matinding lamig sa kanyang puso. Bagaman alam na niya ang totoo, ang marinig ito mula sa taong mismong gumawa ay tila isang panibagong sugat. Ngunit bago pa makapagsalita muli si Lito upang kumuha ng formal na pahayag, biglang hinila ni Berto ang kamay ni Talia at inilapit ang kanyang bibig sa tainga nito.
Ma'am, may mas malalim pa pong dahilan. Ang inyong ina, si Nanay Elena, hindi lang siya simpleng labandera. Si Doña Remedios, takot siya sa lihim ng Ilustres Sin, ang tunay na tagapagmana. Hindi natapos ni Berto ang kanyang sasabihin nang bigla siyang atakihin ng matinding pag-ubo at ang kanyang mga mata ay tumirik. Sa gitna ng kaguluhan, isang itim na van ang biglang huminto sa labas ng barong-barong at ang tunog ng mabilis na paglabas ng mga lalaking nakasuot ng maskara ay narinig sa buong paligid. Lito, kailangan nating umalis dito. Ngayon na, sigaw ni Talia habang hinihila ang abogado. Sino ang tunay na tagapagmana na tinutukoy ni Berto? At anong lihim ang itinatago ni Doña Remedios tungkol sa ina ni Talia na kinatatakutan niyang mabunyag? Ang bawat tusok ng karayom sa telang pinya ay hindi lamang paglikha ng sining. Ito ay paghabi ng isang bitag para sa mga taong akala ay kaya nilang ibaon ang katotohanan sa ilalim ng kanilang mga mamahaling hiyas. Sa loob ng isang maliwanag at tahimik na studio sa isang tinitirhang kondo sa Makati, nakaupo si Talia sa harap ng kanyang bastidor. Ang liwanag ng araw na tumatagos sa malaking bintana ay nagbibigay diin sa bawat pino at mabusising tahi na kanyang ginagawa. Ang sulyap ng pag-asa ay hindi na lamang isang munting pangarap sa probinsya. Ito na ngayon ang pinaka-pinag-uusapang tatak ng mga tradisyonal na barong sa bansa. Ngunit walang nakakaalam na ang mahiwagang maestra sa likod ng mga obrang ito ay ang babaeng minsan nang itinapon ng lipunan. Pumasok si Lito sa silid, bitbit ang isang gintong sobre na may tatak ng pamilya, ilustre. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit may bakas ng tagumpay. Nakuha na natin ang imbitasyon, Talia. Doña Remedios herself requested for the master weaver to showcase the main piece for their 30th anniversary exhibition. She has no idea it's you. Dahan-dahang ibinaba ni Talia ang kanyang karayom, ang kanyang kanang braso kung saan nananatili ang vet eseobong, peklat ng sunog, ay bahagyang kumirot. Isang paalala na ang bawat tagumpay niya ay may kalakip na sakripisyo. Hayaan nating magalak siya sa aking sining, Lito. Hayaan nating bayaran niya ang telang magiging mitya ng kanilang kahihiyan. Ang barong na ito ay hindi para kay Alejandro. Ito ay para sa katotohanan. Nabalik lamang ang kapayapaan sa kanyang puso nang lumapit ang maliit na si Angelo. Bitbit ang isang maliit na piraso ng tela at isang plastik na karayom. Mama, look, I'm making a flower for you. Ang masayang sabi ng bata. Ito ang kanyang golden moment. Ang makitang ang kanyang anak ay lumalaking may dangal at pagmamahal, malayo sa laso ng mansyon ilustre. Hinawakan ni Talia ang maliit na kamay ni Angelo. Ginabayan ang bawat tusok nito sa tela. Sa sandaling iyon, tila ang lahat ng pait ay naglaho. Napalitan ng isang pangakong hinding-hindi niya hahayaang madungisan ng mga ilustre ang inosenteng buhay ng kanyang anak. Ang galing mo, Angelo. Tandaan mo, ang bawat tahi ay dapat may puso dahil ang gawang may pag-ibig ay hinding-hindi mabubura ng kahit anong bagyo. Ang bulong ni Talia habang niyayakap ang anak. Habang papalapit ang araw ng anibersaryo, naging mas mabusisi si Talia sa kanyang special piece. Sa gitna ng tradisyonal na disenyo ng sampagita, lihim siyang naghabi ng mga imahe na hindi mapapansin sa malayo. Ngunit kapag tinamaan ng tamang liwanag, ay maglalantad ng isang madilim na tagpo, isang apoy, isang umiiyak na babae, at isang nakatagong mukha ng pagtataksil. Ito ang kanyang burda ng katotohanan. Samantala, sa kabilang bahagi ng lungsod, si Divina ay hindi mapakali. Ang balita tungkol sa maestra ng sulyap ng pag-asa ay tila isang tinik sa kanyang lalamunan. Dahil sa matinding pagdududa, gumamit siya ng pera upang suhulan ng isa sa mga supplier ng studio ni Talia. Isang gabi, habang wala si Talia, dahil may pinuntahang mahalagang pulong kasama si Lito, dahan-dahang bumukas ang pinto ng kanyang studio. Ang tunog ng pagpihit ng kandado ay naging simula ng isang panganib.
Pumasok si Divina. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit habang tinitingnan ang mga mamahaling tela. Nang makarating siya sa mesa ni Talia, nakita niya ang isang nakabukas na sketchpad. Doon, nakaguhit ang mukha ni Angelo at sa tabi nito ay ang isang pamilyar na panyo, ang panyong teutay na katulad ng hawak ni Alejandro. Nanigas ang buong katawan ni Divina. Ang kanyang kinatatakutan ay napatunayan na. Ikaw nga, ang nanginginig na bulong ni Divina habang hawak ang sketchpad. Ang kanyang galit ay nauwi sa isang malupit na plano. Kumuha siya ng isang gunting sa mesa at itinuon ang talim sa natapos ng obra maestra ni Talia na nakalatag sa bastidor. Ngunit bago pa niya maidampi ang gunting sa tela, narinig niya ang tunog ng papalapit na sasakyan at ang boses ng isang batang tumatawag sa kanyang mama. Sino ang tunay na nagpopondo sa bawat hakbang ni Lito at Talia na tila laging isang hakbang na nauuna sa mga ilustre? At ano ang gagawin ni Divina ngayong alam na niyang si Talia ang nasa likod ng kumpanyang hinahangaan ni Alejandro? Walang puwang ang isang basurang tulad mo sa marangyang mundo na pilit mong binabalikan. Kahit anong ganda ng burda mo, Talia, mananatili kang marumi sa paningin ng mga ilustre. Ang mga salitang ito ay tila lason na bumubula sa isipan ni Divina habang hawak niya ang matalas na gunting na katapat sa obra maestrang barong na nakalatag sa bastidor. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding inggit na halos sumunog sa kanyang katinuan. Sa loob ng 5 taon, ginawa niya ang lahat upang maging reyna ng mansyon, ngunit sa isang sulyap lamang sa sining ni Talia, naramdaman niya ang pagyanig ng kanyang trono. Ang bawat tahi sa tela ay tila isang sumbat sa kanyang bawat kasinungalingan. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang marinig ang tunog ng pagpihit ng trangka sa pintuan ng studio. Mabilis na nagtago si Divina sa likod ng makapal na kurtinang pelus. Ang kanyang hininga ay pigil habang ang pintuan ay bumubukas. Pumasok si Talia, karga ang mahimbing na natutulog na si Angelo. Ang mukha ng dalaga ay pagod, ngunit may bahid ng kapayapaan. Isang uri ng kagandahan na hinding-hindi makakamit ni Divina kahit gaano pa karaming alahas ang isuot nito. Inilapag ni Talia ang anak sa maliit na sofa sa gilid at dahan-dahang hinubad ang kanyang suot na jacket. Doon, muling tumambad ang vet seobong sa kanyang braso sa ilalim ng liwanag ng bumbilya. Mula sa kanyang pinagtataguan, nanlaki ang mga mata ni Divina. Doon lamang niya napagtanto ang lalim ng sakripisyo ng babaeng kanyang kinasusuklaman. Ngunit sa halip na awa, ang nakita niya ay isang pagkakataon. Isang pagkakataon upang tapusin ang laban na ito sa paraang pinakamasakit para sa isang ina. Mama, nasaan po si Tito Lito? Ang mahinang ungol ni Angelo habang nag-uunat ng kanyang maliliit na kamay. Wala siya rito, Angelo, at hinding-hindi siya makakarating para iligtas kayo. Ang biglang pagsingit ni Divina habang lumalabas mula sa likod ng kurtina. Napaigtad si Talia, mabilis niyang hinarangan si Angelo at itinago ito sa kanyang likuran. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagwawala sa kaba, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling matalas. Divina, paano ka nakapasok dito? Umalis ka na bago ko patawagin ang mga security. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Divina. Security! Talia, nakalimutan mo na yata kung sino ang kinakalaban mo. Ang pera ng mga ilustre ay kayang magbukas ng kahit anong pinto at kayang magsarado ng kahit anong bibig. Itinaas niya ang gunting at dahan-dahang lumapit kay Angelo. Napakagandang bata. Kamukhang kamukha ni Alejandro. Isipin mo, Talia, anong mangyayari kung malalaman ng buong mundo na ang tagapagmana ng mga ilustre ay anak ng isang babaeng nagtaksil sa kanila? Huwag mong madamay-damay ang anak ko sa dumi ng laro mo, Divina. Ang sigaw ni Talia, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Alam ko na ang lahat.
Nakausap na namin si Berto. Alam ko kung paano niyo ako ginawa ng bitag. Natigilan si Divina. Ang kanyang mukha ay namutla sa takot, ngunit agad din itong napalitan ng isang malupit na determinasyon. Kung ganoon, wala na akong dahilan para maging mabait. Kung hindi ka mawawala ng kusa, ako mismo ang bubura sa iyo at sa batang ito. Sa isang iglap, sinubukan ni Divina na sunggaban si Angelo, ngunit mabilis siyang hinarangan ni Talia. Nagkaroon ng isang maikling agawan kung saan ang gunting ni Divina ay nagguhit ng isang maliit na sugat sa palad ni Talia. Sa gitna ng kaguluhan, isang malakas na tunog ng pagbagsak ng plorera ang bumasag sa katahimikan ng studio. Angelo, tumakbo ka. Sa kwarto, ilak mo ang pinto. Ang sigaw ni Talia habang pilit na itinutulak ang anak. Nanginig sa takot ang bata at mabilis na tumakbo patungo sa kwarto. Ngunit bago pa man makarating si Talia upang protektahan ang pinto, isang malakas na pagbukas ng main door ang naganap. Pumasok ang dalawang lalaking nakasuot ng maskara, ang mga tauhan na binayaran ni Divina. Kunin niyo ang bata. Ngayon na. Ang utos ni Divina habang hinahawakan ng mahigpit si Talia sa kanyang nasugatang kamay. Narinig ni Talia ang iyak ni Angelo habang buhat-buhat ito ng mga lalaki palabas ng studio. Ang kanyang mundo ay tila gumuho. Ang bawat sipa at palag niya ay walang silbi laban sa lakas ng mga tauhan. Angelo, anak ko. Divina, parang awa mo na. Huwag ang anak ko. Diyan ka lang, Talia. Panoorin mo kung paano ko kukunin sa iyo ang lahat. Tulad ng ginawa ko 5 taon na ang nakalilipas. Ang huling bitiw ni Divina bago niya iniwan si Talia na nakakulong at duguan sa loob ng sarili nitong studio. Naiwang mag-isa si Talia, ang kanyang mga kamay ay pilit na kinakalos ang sarado at nakalak na pinto. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang panawagan sa langit. Nabalik lamang ang kanyang pag-asa nang makita niya ang kanyang cellphone na nahulog sa ilalim ng mesa. Gamit ang kanyang nanginginig na mga daliri, tinawagan niya ang tanging taong alam niyang makakatulong sa kanya. Ngunit ang boses sa kabilang linya ay hindi kay Lito, kundi isang boses na hindi niya inaasahang marinig sa sandaling ito ng kanyang pagkawasak. Talia, bakit ka umiiyak? Nasaan kayo ni Angelo? Ang boses ni Alejandro ay puno ng pag-aalala at kaba. Sasabihin ba ni Talia ang katotohanan kay Alejandro o ito na ang huling bitag na inihanda ni Divina upang tuluyang makuha ang loob ng mga ilustre? At nasaan si Lito habang nagaganap ang lahat ng ito? Ang dangal ay hindi isang telang maaaring labhan at itago. Ito ay isang sugat na kapag hinayaang mabulok ay unti-unting papatay sa buong pagkatao. Ngayong gabi, ang bawat tahi ng kasinungalingan ay isa-isang malalagot. Ang Grand Ballroom ng Manila Hotel ay nagniningning sa ilalim ng mga dambuhalang chandelier na kristal. Ang bawat sulok ay pinalamutian ng mga sariwang sampagita na ang bango ay humahalo sa amoy ng mga mamahaling pabango ng mga elitistang panauhin. Ito ang ika-30 anibersaryo ng mga ilustre. Isang gabi na dapat ay pagdiriwang ng kapangyarihan at yaman. Si Doña Remedios, suot ang kanyang kulay ubing terno na puno ng mga hiyas, ay nakatayo sa gitna ng bulwagan, tinatanggap ang bawat papuri ng may mataas na noo. Sa tabi niya, si Divina ay pilit na itinatago ang kaba sa likod ng makapal na makeup. Ang kanyang mga mata ay panakanakang sumusulyap sa pintuan. Tinitiyak na walang Talia na lilitaw. Nang magsimula ang programa, umakyat si Doña Remedios sa entablado upang ipakilala ang masterpiece ng gabi, ang barong na nilikha ng misteryosong maestra ng sulyap ng pag-asa. Ang barong na ito ay sumasagisag sa katatagan ng ating pamilya, ang malakas na pahayag ng matanda habang dahan-dahang hinihila ang tabing na pelus. Ngunit sa halip na palakpakan, ang katahimikan ay tila isang malamig na tubig na bumalot sa buong ballroom.
Ang barong, sa ilalim ng matalas na liwanag ng mga spotlight, ay hindi nagpapakita ng isang payapang disenyo. Ang mga tahi ni Talia, na ginamitan ng espesyal na sinulid, ay naglalantad ng isang tagpong nakakapangilabot. Isang imahe ng isang nasusunog na bahay, isang babaeng nakaluhod sa ulan, at isang aninong may hawak na gunting. Bago pa makapagsalita ang Donya, ang dambuhalang LED screen sa likod niya ay biglang nabuhay. Ang boses ni Berto, ang gatayse, ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Pinainom po nila ng pampatulog si Ma'am Talia. Si Doña Remedios ang nag-utos sa akin. Si Divina ang kumuha ng mga larawan. Ipatigil niyo yan! Patayin niyo ang screen! Ang sigaw ni Doña Remedios, ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding takot at kahihiyan. Ang hiya na pilit niyang iniwasan ay narito na. Harap-harapan siyang hinuhusgahan ng buong alta sosyedad ng Manila. Sa gitna ng kaguluhan, bumukas ang malaking pinto ng ballroom. Pumasok si Talia. Suot ang isang itim na Filipiniana na walang anumang palamuti maliban sa bet-eseyobong sa kanyang braso na malinaw na nakikita ng lahat. Sa tabi niya ay si Lito at sa bisig ng abogado ay ang ligtas na si Angelo. Ang bata ay mahigpit na nakayakap kay Lito. Ang mga mata nito ay puno ng kuryosidad sa gitna ng tensyon. Ang dangal ay hindi nabibili ng pera, Doña Remedios, at ang katotohanan ay hindi kayang ibaon ng anumang kapangyarihan. Ang malinaw at matatag na boses ni Talia na bumasag sa bulong ng mga panauhin. Naglakad siya patungo sa entablado. Ang bawat hakbang niya ay tila isang pagbawi sa bawat taon ng kanyang paghihirap. Nang makarating siya sa harap ni Alejandro, na nakatayo lamang at hindi makapaniwala, isang matinding sampal ng katotohanan ang nakita sa mga mata ng lalaki. Hindi na kailangan ng mga salita. Ang sugat sa braso ni Talia at ang mukha ni Angelo ay sapat ng ebidensya ng kanyang pagkakasala bilang asawa at ama. Talia, patawarin mo ako. Ang tanging nasabi ni Alejandro, ang kanyang boses ay nabaon sa ingay ng mga reporter na nagsimula ng kumuha ng mga larawan. Hindi sa akin ang kailangan mong hingan ng tawad, Alejandro, kundi sa bata na tinanggihan mo at sa sarili mong budhi na hinayaan mong mabulok sa kasinungalingan. Ang malamig na sagot ni Talia. Sa isang iglap, pumasok ang mga tauhan ng National Bureau of Investigation, NBI. Lumapit sila kay Divina, na nanginginig na sa takot sa isang sulok. Divina Ilustre, you are under arrest for embezzlement of charity funds and attempted murder. Habang pinapaspasan ng posas si Divina, bumaling si Talia kay Doña Remedios. Ang matanda ay tila lumiit sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel. Tapos na ang paghahari niyo sa takot, senyora. Ang pamilyang pilit ninyong pinrotektahan ay gumuho na dahil sa sarili ninyong dumi. Sa sandaling iyon, ang golden moment ni Talia ay hindi ang pagkakaaresto sa kanyang mga kaaway, kundi ang dahan-dahang paglapit ni Angelo sa kanya, hinawakan ang kanyang kamay at sinabing, "Mama, ayaw ko na rito. Gusto ko na pong umuwi kay Nanay Elena." Niyakap ni Talia ang kanyang anak ng mahigpit. Ang bawat luha na pumatak mula sa kanyang mga mata ay hindi na luha ng sakit, kundi luha ng paglaya. Iniwan niya ang ballroom na puno ng kaguluhan. Iniwan ang mga ilustre sa kanilang sariling impyerno. Paano na iligtas ni Lito si Angelo mula sa mga kamay ng mga tauhan ni Divina bago ang selebrasyon? At ano ang magiging huling desisyon ni Alejandro matapos siyang iwan ng lahat? Ang kanyang ina, ang kanyang asawa, at ang kanyang dangal. Ang pinakamataas na tore ay mas masakit ang pagbagsak, lalo na kung ang pundasyon nito ay itinayo sa ibabaw ng mga luha at kasinungalingan. Sa dulo ng lahat, ang tanging maiiwan ay ang abo ng iyong sariling kapalaluan. Ang mansyon ng mga ilustre na dati ay simbolo ng kapangyarihan at hindi matitinag na dangal ay naging sentro ng isang malaking iskandalo na yumanig sa buong bansa.
Sa labas ng matatayog na gate, ang kislap ng mga ilaw mula sa mga kamera ng media ay tila mga kidlat na walang tigil sa pagtama. Ang bawat balita sa telebisyon at pahayagan ay iisa lamang ang paksa, ang pagbagsak ng imperyong itinayo sa panlilinlang. Ang mga stock ng Illustre Group of Companies ay bumagsak na parang mga tuyong dahon at ang mga kasosyo sa negosyo ay isa-isang tumalikod, natatakot na madungisan ng dumi ng pamilya. Sa loob ng isang pribadong silid sa ospital, ang ingay ng mundo ay napalitan ng nakabibinging tunog ng makinang sumusukat sa tibok ng puso. Nakahiga si Doña Remedios, ang kanyang dating makapangyarihang anyo ay tila naging isang anino na lamang ng nakaraan. Ang stroke na tumama sa kanya sa gabi ng anibersaryo ay nag-iwan sa kanya ng paralysis sa kanang bahagi ng katawan. Ang kanyang mga mata, na dati ay nanlilisik sa galit at kontrol, ngayon ay puno ng takot at hindi maipahayag na pagsisisi. Ang hiya na pilit niyang itinago ay naging isang bilangguan na humahadlang sa kanyang bawat pagkilos. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Pumasok si Talia. Ang kanyang mga hakbang ay magaan at walang halong pagmamadali. Walang suot na mamahaling alahas ang dalaga, ngunit ang kanyang presensya ay mas nangingibabaw kaysa sa anumang hiyas sa silid. Lumapit siya sa gilid ng kama ng matanda. Tumingin si Doña Remedios sa kanya. Ang isang butil ng luha ay dahan-dahang gumulong mula sa kanyang mata. Isang pagsusumamo na hindi kayang bigkasin ng labi. Hindi ako naparito upang maningil, senyora. Ang malumanay na simula ni Talia. Ang kanyang boses ay tila isang haplos ng hangin sa gitna ng init ng pighati. Naparito ako upang tapusin ang ugnayang ito sa paraang itinuro sa akin ni Nanay Elena. Ang poot ay isang mabigat na pasanin at ayaw ko itong dalhin sa bagong buhay na itinatayo ko para kay Angelo. Tiningnan ni Talia ang braso ng matanda na nakalabas sa kumot. Dahan-dahan niyang inabot ang puting tela at maingat na itinuwid ito. Binalot ang nanginginig na katawan ni Doña Remedios upang hindi ito lamigin. Ito ang kanyang golden moment, isang huling kilos ng kabutihan para sa babaeng nagtapon sa kanya sa putikan. Sa kabila ng lahat ng sakit, nanaig ang pagiging tao ni Talia. Hindi siya naging katulad ng kanyang mga kaaway, na natili siyang may dangal hanggang sa huli. Patawad na ang ibinibigay ko sa inyo, hindi dahil karapat-dapat kayo, kundi dahil karapat-dapat ang puso ko sa kapayapaan. Ang huling bulong ni Talia bago siya tumalikod. Sa labas ng silid, naghihintay si Alejandro. Ang kanyang mukha ay tila tumanda ng 10 taon sa loob ng ilang araw. Hawak niya ang isang asul na folder, ang mga legal na dokumento para sa diborsyo, ang pagkilala kay Angelo bilang tagapagmana, at ang paglilipat ng malaking bahagi ng kanyang personal na ari-arian sa pangalan ni Talia. Talia, please, tanggapin mo ito. Ito na lang ang tanging paraan na alam ko para makabawi sa inyo ni Angelo. You deserve a life of comfort, away from the struggles you endured. Ang pagsusumamo ni Alejandro, ang kanyang mga mata, ay puno ng pag-asa na baka sa pamamagitan ng pera ay mabuksan muli ang pinto ng puso ni Talia. Tiningnan ni Talia ang folder. Pagkatapos ay tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Alejandro. Walang galit, kundi isang malalim na pagkaawa ang nakita ng lalaki. Dahan-dahang kinuha ni Talia ang mga papel at sa harap ni Alejandro ay isa-isa niya itong pinunit. Ang tunog ng napupunit na papel ay tila bawat hibla ng kanilang nakaraan na tuluyan ng pinuputol. Ang buhay na binuo ko sa San Jose ay hindi nabili ng pera, Alejandro. Ang dangal ko at ang pagmamahal ko sa anak ko ay hindi kayang tumbasan ng anumang ari-arian. Ang matatag na pahayag ni Talia. I don't need your inheritance to be happy. Ang kailangan ni Angelo ay isang ama na marunong tumayo para sa katotohanan, hindi isang lalaking nagtatago sa likod ng mga dokumento. Talia, what are you saying? You're leaving me with nothing? Ang nanginginig na tanong ni Alejandro. I am leaving you with the truth, Alejandro.
Gamitin mo yan para ayusin ang sarili mo. Huwag mong hanapin ang iyong kapatawaran sa akin. Hanapin mo ito sa bawat pagkakamaling hinayaan mong mangyari. Iniwan ni Talia si Alejandro na nakatayo sa gitna ng hallway ng ospital, hawak ang mga piraso ng napunit na papel. Habang naglalakad palayo si Talia, isang katanungan ang naiwan sa isipan ng mga nakasaksi. Saan nagmula ang lahat ng perang ginamit ni Divina? At mayroon pa bang mas malalim na lihim na hindi pa nabubunyag tungkol sa tunay na pagkatao ni Talia na maaaring magpabago muli sa tadhana ng mga ilustre? Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang ang lahat ay babalik sa dati. Minsan, ito ay ang pagtanggap na ang isang magandang kabanata ay natapos na upang magkaroon ng puwang para sa isang bagong simula na mas maliwanag at mas malaya. Ang dalampasigan ng San Jose ay nababalot ng kulay kahel na liwanag mula sa papatapos na dapit hapon. Ang tunog ng mga alon na dahan-dahang humahalik sa pampang ay tila isang uyayi na nagdadala ng kapayapaan sa pusong matagal nang naglakbay sa gitna ng unos. Nakaupo si Talia sa isang malaking troso. Pinapanood si Angelo na masayang naghahabol ng mga munting alimango sa buhanginan. Sa tabi nila, si Nanay Elena ay abala sa pag-aayos ng mga lambat. Ang kanyang mukha ay puno ng contentment habang pinagmamasdan ang kanyang itinuturing na mag-ina. Nabalik lamang ang diwa ni Talia nang marinig niya ang tunog ng mga yabag sa buhanginan. Hindi niya kailangang lumingon upang malaman kung sino ang dumarating. Ang amoy ng pamilyar na pabango na ngayon ay humahalo sa alat ng dagat ay sapat na upang kilalanin ang lalaking naging bahagi ng kanyang pinakamasayang pangarap at pinakamasakit na bangungot. Tumayo si Alejandro sa di kalayuan. Wala na ang kanyang mamahaling Amerikana. Suot niya ang isang simpleng puting polo at pantalon. Ang kanyang buhok ay bahagyang ginugulo ng hangin. Mukhang mas payapa na siya ngayon. Bagaman ang lungkot sa kanyang mga mata ay hindi pa rin tuluyang nawawala. Talia, ang mahinang tawag ni Alejandro. Lumapit siya, ngunit huminto sa distansyang alam niyang hindi makakaabala sa katahimikan ng dalaga. Bakit ka narito, Alejandro? Akala ko ay malinaw na ang lahat sa Manila. Ang malumanay na tanong ni Talia, ang kanyang tingin ay nanatiling nakatuon sa malawak na dagat. Naparito ako, hindi para pilitin kang bumalik, kundi para humingi ng isang huling pagkakataon. Ang pagsusumamo ng lalaki, dahan-dahan siyang lumuhod sa buhanginan sa harap mismo ni Talia. Hindi bilang asawa mo, dahil alam kong wala na akong karapatan sa titulong iyon, kundi bilang ama ni Angelo. Gusto kong makilala ang anak ko. Gusto kong bumawi sa lahat ng taong wala ako sa tabi niyo. Tumingin si Talia kay Angelo, na ngayon ay tumatakbo patungo sa kanila. Bit-bit ang isang makulay na kabibe. Nang makita ng bata ang lalaki, huminto ito at nagtago sa likod ng kanyang ina. Ang inosenteng takot sa mga mata ng bata ay tila isang libong saksak sa dibdib ni Alejandro. Angelo, halika rito, ang tawag ni Talia sa anak. Siya si Alejandro, isang kaibigan na nais kang makilala. Hindi binanggit ni Talia ang salitang ama dahil alam niyang ang titulong iyon ay kailangang paghirapan ni Alejandro. Dahan-dahang lumapit ang bata, inabot ang kabibe sa lalaki. Sa sandaling iyon, ang mga kamay ni Alejandro ay nanginginig habang tinatanggap ang munting regalo ng anak. Nang bahagyang itaas ni Talia ang kanyang kamay upang ayusin ang buhok ni Angelo, tinamaan ng sikat ng araw ang bet-eseyobong sa kanyang braso. Nanigas si Alejandro. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ni Talia at sa harap ng bata ay hinalikan niya ang peklat na yon ng may matinding pagsisisi. Ito ang kanyang golden moment. Isang tahimik na pagkilala sa bawat hapdi, bawat sunog, at bawat sakripisyo na tiniis ni Talia dahil sa kanyang kahinaan. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa balat ng dalaga, tila isang banal na tubig na naglalayong linisin ang mga sugat ng nakaraan. Patawarin mo ako, Talia.
Sa bawat gabing nilalamig kayo, sa bawat oras na natakot kayo sa apoy, patawarin mo ako, ang bulong ni Alejandro sa pagitan ng mga hikbi. Huminga ng malalim si Talia. Hinayaan niyang maramdaman ang init ng mga labi ni Alejandro sa kanyang sugat bago niya dahan-dahang binawi ang kanyang kamay. Pinapatawad na kita, Alejandro, para sa kapayapaan ng ating mga anak at para sa sarili nating kaluluwa. Maaari mong bisitahin si Angelo rito. Maaari kang maging bahagi ng kanyang paglaki. Ngunit ang pag-ibig na kinuha mo sa akin 5 taon na ang nakalilipas ay hindi na kayang ibalik ng anumang pagsisisi. Tumayo si Alejandro. Ang kanyang mukha ay basa ng luha, ngunit may bakas na ng pag-asa. Sapat na yon sa akin, Talia. Ang malaman na hindi mo ako ituturing na kaaway ay higit pa sa inaasahan ko. I will spend the rest of my life making sure you and Angelo are safe from a distance. Habang naglalakad palayo si Alejandro patungo sa kanyang sasakyan, naramdaman ni Talia ang isang dambuhalang bigat na nawala sa kanyang balikat. Ngunit bago pa siya makabalik sa tabi ni Nanay Elena, napansin niya ang isang matandang lalaki na nakatayo sa lilim ng isang puno ng niyog, malayo sa kanila. Ang lalaki ay nakatingin kay Nanay Elena nang may kakaibang ekspresyon, isang halong gulat, takot at pagkilala. Nang mapansin ni Nanay Elena ang lalaki, bigla itong napakapit sa kanyang dibdib at tila nawalan ng kulay ang kanyang mukha. Isang lumang lihim ang tila muling sumibol mula sa lupang kinatatayuan nila. Sino ang matandang lalaking iyon na nakatitig kay Nanay Elena? At ano ang kaugnayan niya sa lihim na illustres sin na binanggit ng Gay Taise bago ito pumanaw? Mayroon pa bang mas malalim na dahilan kung bakit napadpad si Talia sa bayang ito, maliban sa pagkakataon? May mga lihim na kahit ibaon sa pinakamalalim na hukay ay muling susibol kapag ang lupa ay dinilig ng mga luha ng katotohanan. Ang nakaraan ay hindi isang kwentong tapos na, kundi isang utang na kailangang bayaran, gaano man katagal ang lumipas. Ang basong plastik na hawak ni Nanay Elena ay dahan-dahang nalaglag mula sa kanyang nanginginig na kamay, tumapon ng tubig sa tuyong buhanginan. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng kapayapaan, ngayon ay tila nakakita ng isang multo mula sa kanyang kabataan. Sa di kalayuan, ang matandang lalaki na nakatayo sa ilalim ng puno ng niyog ay dahan-dahang nag-alis ng kanyang sombrero. Ang kanyang buhok ay kasing puti ng mga alon, ngunit ang kanyang tindig ay bakas pa rin ng isang awtoridad na hindi kayang burahin ng panahon. Naramdaman ni Talia ang biglang pagbigat ng hangin. Lumapit siya kay Nanay Elena, hinawakan ang malamig na kamay ng matanda. Nanay, ayos lang po ba kayo? Sino po ang lalaking iyon? Hindi nakasagot si Nanay Elena. Ang tanging narinig ni Talia ay ang mabilis at kapos na hininga ng matanda. Nabalik lamang ang lahat sa realidad nang dahan-dahang lumapit ang lalaki. Bawat hakbang nito sa buhanginan ay tila isang mabigat na pintig sa dibdib ni Talia. Elena, 3 dekada na ang lumipas. Akala ko ay hindi na kita muling makikita. Ang boses ng matanda ay paos, puno ng emosyong tila matagal na ikinulong sa isang madilim na silid. Don Facundo, bakit narito ka? Bakit mo pa kami nahanap? Ang pait na tugon ni Nanay Elena. Nanigas si Talia sa kanyang kinatatayuan. Don Facundo. Ang pangalang yon ay madalas niyang marinig sa Mansyon Ilustre. Si Don Facundo Ilustre, ang tunay na haligi ng pamilya, ang lalaking sinasabi ni Doña Remedios na matagal nang pumanaw sa isang aksidente sa ibang bansa. Ngunit narito siya, humihinga at may mga matang nakatingin sa kanya nang may kakaibang pagkilala. Doon sa ilalim ng nag-aagaw na dilim at liwanag ng dapit hapon, inihayag ang isang katotohanang mas matindi pa sa anumang bagyong dinaanan ni Talia. Ito ang kanyang golden moment, ang sandali kung saan ang lahat ng piraso ng kanyang buhay ay tila nagsama-sama upang bumuo ng isang masakit ngunit malinaw na larawan.
Inilahad ni Don Facundo ang lihim na illustres sin. Si Nanay Elena ay hindi lamang isang simpleng labandera, siya ang tunay at unang asawa ni Don Facundo bago pa man dumating ang mapanirang si Remedios. Si Remedios ay isang ambisyosong sekretarya na ginamit ang isang pagkakamali at manipulasyon upang paalisin si Elena at ang anak nito, ang ina ni Talia. Talia, Iha, ang iyong ina ay ang aking panganay na anak. Ikaw ay hindi isang dukhang pumasok sa pamilya ilustre. Ikaw ang tunay na tagapagmana ng dugong iniisip ni Remedios na pag-aari niya lamang. Ang pag-amin ni Don Facundo habang ang kanyang mga mata ay nanunubig sa pagsisisi. Naramdaman ni Talia ang pag-ikot ng mundo. Ang lahat ng sipayo, ang lahat ng panglalait na tinanggap niya mula kay Doña Remedios dahil sa kanyang mababang pinagmulan ay isa lamang malaking kasinungalingan. Siya ang tunay na ilustre. Ang dugong dumadaloy sa kanya ay mas dalisay kaysa sa puot na itinanim ni Remedios sa isipan ni Alejandro. Kaya pala ganoon na lamang ang galit niya sa akin. Ang bulong ni Talia, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng tawa at iyak. Hindi dahil sa mahirap ako, kundi dahil takot siya na makuha ko ang posisyong ninakaw niya mula sa aking lola at ina. Niyakap ni Talia si Nanay Elena ng mahigpit. Ang bawat hirap na dinanas nila sa San Jose, ang bawat gabing sila ay nagtiis sa gutom, ay naging simbolo ng kanilang katatagan laban sa kasamaan ng mga ilustre sa Manila. Ngayon, ang katarungan ay hindi na lamang tungkol sa pagpapakulong kay Divina, kundi tungkol sa pagbawi sa dangal na ninakaw mula sa 2 henerasyon ng kanyang pamilya. Habang ang buwan ay dahan-dahang sumisikat sa kalangitan, isang bagong determinasyon ang sumilay sa mga mata ni Talia. Tumingin siya kay Don Facundo. Don Facundo, salamat sa katotohanan. Ngunit ang katarungang ito ay hindi ko gagawin para sa pera o sa mansyon. Gagawin ko ito upang siguruhing ang anak ko, si Angelo, ay hinding-hindi na muling yuyukuran ng sino mang ilustre. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap, isang itim na sasakyan ang muling huminto sa kalsada sa itaas ng dalampasigan. Isang tao ang dahan-dahang bumaba. Hawak ang isang liham na may selyo ng korte. Ang mukha nito ay hindi pamilyar, ngunit ang aura nito ay nagdadala ng isang bagong banta. Ma'am Talia, may ipinaabot po si Doña Remedios mula sa ospital. Isang huling testamento na magpapabago sa lahat ng ari-arian ng mga ilustre bago siya tuluyang mawalan ng malay. Anong nakasulat sa huling testamento ni Doña Remedios? Ito ba ay isang huling pagtatangka upang sirain si Talia o isang pag-amin na magtatapos sa lahat ng hidwaan? At ano ang gagawin ni Alejandro kapag nalaman niyang ang babaeng kanyang minaliit ay ang tunay na may-ari ng lahat ng kanyang tinatamasa? Ang katarungan ay hindi laging dumarating sa anyo ng isang mabilis na kidlat. Madalas, ito ay parang isang dahan-dahang pag-agos ng tubig na unti-unting nagigiba sa pinakamatigas na pader ng kasinungalingan. Sa huli, ang katotohanan ang magpapalaya. Ngunit ang tanong ay kung handa ka bang tanggapin ang kapalit nito. Nanginginig ang mga daliri ni Talia habang hawak niya ang puting sobre na may selyo ng pamilya ilustre. Sa gitna ng payapang simoy ng dagat sa San Jose, ang dokumentong ito ay tila isang dambuhalang bigat na nagbabantang sumira sa katahimikang matagal niyang ipinaglaban. Sa tabi niya, si Don Facundo at Nanay Elena ay tahimik na naghihintay. Ang kanilang mga mata ay puno ng kaba at pag-asa. Ang bawat pahina ng testamento ay tila isang pintig ng puso ni Doña Remedios. Isang huling pagtatangka na kontrolin ang tadhana mula sa kanyang higaan sa ospital. Dahan-dahang binasa ni Talia ang mga nakasulat. Ang bawat salita ay tila isang sampal ng katotohanan na humihiwa sa kanyang pagkatao. Hindi ito isang simpleng paghingi ng tawad. Ito ay isang pag-amin na legally binding, may bisa sa batas.
Inamin ni Doña Remedios na ang lahat ng ari-arian ng mga ilustre ay nagmula sa pondong ninakaw niya mula sa unang pamilya ni Don Facundo. Sa ilalim ng banta ng kanyang nalalapit na kamatayan, itinalaga niya ang lahat ng kanyang shares at kayamanan sa tanging tunay na ilustre, si Talia. Ito na ang katarungang matagal nating hinintay, Elena. Ang mahinang bulong ni Don Facundo habang nakatingin sa asawang matagal niyang nawalay. Ang mansyon, ang kumpanya, ang lahat ng ito ay sa inyo ni Talia. Walang matitira kay Alejandro o sa anumang bakas ng kasinungalingan ni Remedios. Naramdaman ni Talia ang isang matinding lumbay. Napatingin siya kay Angelo na masayang naglalaro sa di kalayuan. Ang batang iyon na itinuring na basura ng mga ilustre ay siya na ngayong pinakamakapangyarihang tagapagmana sa bansa. Ngunit sa halip na saya, ang naramdaman ni Talia ay isang matinding pag-aalinlangan. Ito ba ang buhay na gusto niya para sa kanyang anak? Ang isang mundong binuo sa paghihiganti at puot? Nabalik lamang ang kanyang diwa nang marinig niya ang tunog ng isang sasakyang mabilis na huminto sa kalsada. Bumaba si Alejandro, ang kanyang mukha ay maputla at puno ng pawis. Nalaman na rin niya ang tungkol sa testamento. Ang lalaking dati ay tinitingala bilang prinsipe ng mga ilustre. Ngayon ay mukhang isang taong nawalan ng lahat. Hindi lamang ng yaman, kundi pati na rin ng kanyang pagkakakilanlan. Talia, totoo ba? Totoo bang si Don Facundo ay buhay? At ikaw ang tunay na may-ari ng lahat? Ang nanginginig na tanong ni Alejandro, ang kanyang boses ay tila isang mahinang kalos sa gitna ng katahimikan. Tumingin si Don Facundo sa kanyang apo sa tuhod ng may matinding paghusga. Ang lahat ng tinatamasa mo, Alejandro, ay bunga ng pagnanakaw ng iyong ina. Ang bawat sentimong ginastos mo ay pag-aari ni Talia at ng kanyang lola. Wala kang karapatan sa pangalang ilustre. Ito ang golden moment ni Alejandro, isang sandali ng kabuuang pagkawasak, kung saan napagtanto niyang siya ay naging isang impostor sa sarili niyang buhay. Lumapit siya kay Talia, hindi upang makiusap para sa pera, kundi upang tignan ang peklat sa braso nito. Doon niya nakita ang tunay na halaga ng bawat tahi ng sining ni Talia. Take it all, Talia. You deserve every bit of it. I am nothing but a shadow of my mother's sins. Ang huling bitiw ni Alejandro bago siya tumalikod at naglakad patungo sa dalampasigan, tila nais maglaho sa malawak na karagatan. Huminga ng malalim si Talia. Hinawakan niya ang kamay ni Nanay Elena. Sa sandaling iyon, isang malaking desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Ang katarungan ay hindi lamang tungkol sa pagkuha ng yaman, kundi tungkol sa pagpili kung anong klaseng tao ka sa harap ng kapangyarihan. Lito, tawag niya sa abogadong laging nasa kanyang tabi. Ihanda mo ang mga papel. Hindi ko kukunin ang mansyon para tirhan. Ibebenta natin ang lahat ng ari-arian ni Doña Remedios at itatayo natin ang pinakamalaking foundation para sa mga biktima ng domestic abuse at human trafficking sa Pilipinas. Ang pangalang ilustre ay hindi na magiging simbolo ng takot, kundi ng pag-asa. Ngunit sa gitna ng kanilang pagpaplano, isang tawag mula sa ospital ang nagpabago sa timpla ng paligid. Ang boses ng nurse ay puno ng kaba. Ma'am Talia, si Doña Remedios, bigla pong tumigil ang kanyang paghinga. Pero bago siya mawalan ng malay, may binanggit siyang pangalan. Isang pangalang hindi namin kilala. Ang sabi niya, hanapin si Gabriel. Siya ang may hawak ng huling susi. Sino si Gabriel? At anong huling susi ang tinutukoy ni Doña Remedios na tila mas mahalaga pa kaysa sa kanyang buong testamento? Mayroon pa bang huling alas ang matanda na maaring sumira sa kapayapaang sinisimulan ni Talia? Ang huling hininga ng isang kaaway ay hindi laging nagdadala ng katahimikan. Minsan, ito ay nagiiwan ng isang palaisipang hihila sa iyo, pabalik sa pinakamadilim na bahagi ng iyong nakaraan. Ngunit sa bawat pagtatapos,
May isang lihim na naghihintay na maging mitya ng bagong simula. Ang libing ni Doña Remedios ay hindi naging marangya tulad ng inaasahan ng marami. Ang malawak na kapilya ay nababalot ng puting mga bulaklak, ngunit ang bawat talulot ay tila may dalang bigat ng mga kasalanang hindi kailanman nahugasan. Kaunti lamang ang dumalo. Mga taong nandoon, hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa obligasyon at kuryosidad sa pagbagsak ng isang reyna. Si Alejandro ay nakatayo sa isang sulok. Ang kanyang anyo ay tila isang anino na nawalan ng direksyon, habang si Talia ay nakatayo sa tapat ng kabaong, tinitingnan ang payapang mukha ng babaeng sumira sa kanyang buhay. Gabriel! Ang paulit-ulit na bulong sa isipan ni Talia. Sino ang taong ito na naging huling salita ng Donya? Nabalik lamang ang kanyang diwa nang mapansin niya ang isang lalaking nakatayo sa dulo ng kapilya. Hindi siya mukhang mayaman, ngunit ang kanyang mga mata ay may lalim ng karanasang tila nakasaksi sa maraming kasaysayan. Dahan-dahan siyang lumapit kay Talia, bitbit ang isang lumang kahon na yari sa narera. Ako si Gabriel, Ma'am Talia, ang malumanay na pakilala ng lalaki. Ang kanyang boses ay tila isang himig mula sa nakaraan. Ako ang anak ng dating hardinero ni Don Facundo at Nanay Elena. Sa loob ng 30 taon, itinago ko ang kahon na ito ayon sa utos ng aking ama. Sinabi ni Doña Remedios bago siya mawalan ng malay na oras na para ibigay ito sa iyo. Binuksan ni Talia ang kahon. Sa loob niyon ay hindi ginto o hiyas kundi ang mga lumang larawan ng kanyang ina noong sanggol pa ito. Kasama ang isang orihinal na titulo ng lupa, ang lupang kinatatayuan ng Mansyon Ilustre. Ngunit ang pinakamahalaga sa lahat ay ang isang sulat mula sa ina ni Talia na nagpapaliwanag na ang lahat ng kanyang paghihirap ay tinanggap niya upang protektahan ang kaligtasan ni Talia mula sa puot ni Remedios. Ito ang golden moment ni Talia, ang sandali kung saan naramdaman niya ang yakap ng kanyang ina sa kabila ng kabilang buhay. Ang bawat tahi ng kanyang kapalaran ay tila nagtagpi-tagpi na. Hindi siya naging biktima ng tadhana. Siya ay naging bunga ng isang dakilang sakripisyo. Lahat ng ito, ang mansyon, ang pangalan, ay hindi kailanman naging sa kanya. Ang bulong ni Talia, habang ang mga luha ay dahan-dahang gumugulong sa kanyang mga pisngi. Humarap siya kay Alejandro, na ngayon ay lumapit na rin. Inabot ni Talia ang titulo ng lupa sa lalaki. Alejandro, ang mansyong ito ay nakatayo sa dugo at luha ng aking lola at ina. Ngunit ayaw ko itong manatiling monumento ng sakit. Ibebenta natin ang mansyon. Ang bawat sentimo ay mapupunta sa pagpapatayo ng mga paaralan at ospital sa San Jose. Napatitig si Alejandro kay Talia. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at matinding pagsisisi. You are truly an Ilustre, Talia. Not because of the name, but because of your heart. I am leaving, Talia. I will start again without the money, without the pride. I will work to be a man that Angelo can one day be proud to call a father. Tinalikuran ni Talia ang kapilya. Hawak ang kamay ni Angelo na kanina pa tahimik na nagmamasid. Habang sila ay naglalakad palabas, ang sinag ng araw ay tumama sa vet-ese obong sa kanyang braso. Hindi na ito tila isang peklat ng sunog, kundi isang gintong burda ng kanyang tagumpay. Mama, saan po tayo pupunta? Ang tanong ni Angelo. Uuwi na tayo, anak, sa lugar kung saan ang pag-ibig ay tunay at ang kapayapaan ay walang hanggan. Ang sagot ni Talia habang nakatingin sa abot tanaw. Ngunit bago sila makarating sa sasakyan, isang pamilyar na tinig ang tumawag sa pangalan ni Talia mula sa di kalayuan. Isang tinig na matagal na niyang hindi naririnig. Isang tinig na nagpabilis muli ng tibok ng kanyang puso. Sino ang taong ito na muling sumulpot sa buhay ni Talia sa sandaling akala niya ay tapos na ang lahat ng kabanata? At handa na nga ba ang kanyang puso para sa isang bagong pag-ibig matapos ang lahat ng hapdi? Ang buhay ay hindi isang tuwid na guhit, kundi isang mabusising burda.
May mga bahaging madilim ang kulay, may mga hiblang sadyang napuputol, ngunit sa dulo ng lahat, ang bawat tahi ay bumubuo sa isang obra maestra ng katatagan at pag-ibig. 5 taon ang mabilis na lumipas mula nang gumuho ang imperyo ng mga ilustra sa Manila. Sa baybayin ng San Jose, kung saan ang langit at dagat ay nagtatagpo sa isang matamis na halik ng dapit hapon, isang bagong gusaling yari sa kawayan at bato ang nakatayo ng may dangal. Ito ang Bahay Dangal ni Talia, isang foundation at paaralan para sa mga kababaihang tulad niya ay minsan nang inayawan at inabuso ng tadhana. Dito, ang bawat babae ay tinuturuang humawak ng karayom, hindi lamang para magburda ng tela, kundi para muling itahi ang kanilang mga pira-pirasong pangarap. Nakatayo si Talia sa beranda ng kanyang maliit na tahanan. Pinapanood ang isang matangkad at malusog na batang lalaki na nakikipaglaro ng sipa sa dalampasigan. Si Angelo, na ngayon ay 9 gulang na, ay may mga matang nagniningning sa katuwaan, malayo sa takot na naranasan nito noon. Sa tabi ng bata ay isang lalaking matiyagang nagtuturo sa kanya, si Lito. Sa loob ng mga taong lumipas, hindi kailanman lumisan ang abogado sa tabi ni Talia. Nanatili siyang matatag na pundasyon, isang kaibigang dahan-dahang nagiging higit pa sa inaasahan ng puso. "Mama, look, I scored 5 points!" Ang masayang sigaw ni Angelo habang tumatakbo patungo sa kanya. "Ang galing mo, anak. Sige na, magpahinga ka na at tinatawag ka na ni Nanay Elena para sa merienda." Ang malumanay na sagot ni Talia habang hinahaplos ang buhok ng anak. Nang makalapit si Lito, inabutan niya si Talia ng isang baso ng sariwang buko juice. Ang kanilang mga daliri ay sandaling nagtagpo, isang maliit na dampi na nagdulot ng kilig na matagal nang hindi naramdaman ni Talia. "You look peaceful, Talia. It suits you." Ang nakangiting sabi ni Lito. "I am peaceful, Lito. Salamat sa pananatili." Ang tugon ni Talia, ang kanyang mga mata, ay puno ng pasasalamat. Napatingin si Talia sa isang sobrang nakalapag sa mesa. Ito ay galing kay Alejandro. Sa bawat kaarawan ni Angelo, nagpapadala si Alejandro ng isang sulat at mga larawan ng kanyang mga ginagawang proyektong pangkabuhayan sa mga malalayong baryo sa Mindanao. Pinili ni Alejandro ang mamuhay ng simple, malayo sa ingay ng Manila, at unti-unting binubuo ang kanyang sarili bilang isang lalaking may tunay na prinsipyo. Bagaman hindi sila muling nagkabalikan bilang mag-asawa, nahanap nila ang katarungan sa anyo ng pagiging mabuting magulang para kay Angelo. Ang sugat ng nakaraan ay naging isang vetsio, peklat, na lamang hindi na masakit, kundi isang paalala ng kanyang pinagdaanan. Isang hapon, habang abala si Talia sa pagtatapos ng isang espesyal na barong, na ireregalo niya kay Lito, dahan-dahan niyang tiningnan ang kanyang sariling braso. Ang vet eseobong na nakuha niya sa sunog ay naroon pa rin, ngunit sa ibabaw nito ay may bago na siyang disenyo ng burda, isang maliit na ibong naglilipad patungo sa bukang liwayway. Ito ang huling golden moment ng kwento. Ang pagtanggap ni Talia na ang kanyang mga sugat ang siyang nagbigay sa kanya ng lakas upang maging tagapagtanggol ng iba. Ang katarungan ay hindi lamang ang pagpaparusa sa mga masama, kundi ang kakayahang tumayo ng may dangal sa kabila ng lahat ng paninira. "Handa ka na ba?" Ang tanong ni Lito, habang iniaalok ang kanyang braso. Ngayong gabi, ang inaugurasyon ng bagong wing ng foundation at ang buong bayan ng San Jose ay magsasama-sama upang magdiwang. "Handa na ako, Lito. At sa pagkakataong ito, hindi na ako lilingon sa likod." Ang matatag na sagot ni Talia. Habang naglalakad sila patungo sa liwanag ng mga ilaw, ang boses ni Talia ay tila isang uyayi na nag-iiwan ng aral sa bawat tindya. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa ginto o pangalan, kundi sa kapayapaan ng budhi at sa lalim ng pagmamahal na kaya nating ibigay kahit sa mga taong hindi tayo pinahalagahan.
Sa dulo ng bawat burda, may isang kwento ng pag-asa. Habang pinagmamasdan natin ang payapang dalampasigan ng San Jose, kasabay ng dahan-dahang paglubog ng araw, tila doon din natatapos ang mahabang gabi ng pighati at pagtitiis ni Talia. Ang bawat hampas ng alon ay nagdadala ng bagong pag-asa, isang patunay na ang lahat ng unos, gaano man ito kalakas, ay may katapusan din. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa paglalakbay na ito. Sa bawat minutong inilaan ninyo upang samahan si Talia mula sa dilim ng Manila hanggang sa liwanag ng kanyang paglaya, naramdaman ko ang inyong pakikisimpatya. Habang isinusulat ko ang bahaging iyon kung saan hinalikan ni Alejandro ang peklat sa braso ni Talia sa ilalim ng ulan, hindi ko mapigilang mapaluha. Naalala ko ang bawat sakripisyo ng mga ina na tila itinapon na ng tadhana, ngunit piniling bumangon para sa kanilang mga anak. Ang kwentong ito ay hango sa mga totoong hibla ng buhay na nakikita ko sa ating paligid. Mga kwento ng katatagan na madalas ay hindi na isusulat sa mga aklat. Ang ating buhay ay parang isang piraso ng telang pinya. Ang bawat tusok ng karayom ng tadhana ay maaring masakit at nagiiwan ng sugat. Ngunit tandaan ninyo, ang mga sugat na ito ang bumubuo sa pinakamagandang disenyo o ang inyong pagkatao. Ang bawat peklat na taglay ninyo ay hindi dumi. Ito ay isang gintong burda na nagpapatunay na kayo ay isang survivor. Huwag ninyong hayaang ang puot ang humawak ng karayom ng inyong bukas. Sa halip, hayaan ninyong ang pagmamahal sa sarili at ang kapayapaan ng magtapos sa obra maestra ng inyong buhay. Sa inyong palagay, tama ba ang naging desisyon ni Talia na huwag nang bumalik kay Alejandro sa kabila ng lahat ng pagsisisi nito? Kung kayo ang nasa kalagayan niya, kaya niyo rin bang talikuran ang karangyaan para sa inyong sariling dangal? Gusto ko ring malaman, saan niyo ba pinapakinggan ang audio na ito? Nagluluto ba kayo para sa pamilya? Naglalaba? O marahil ay nagpapahinga matapos ang isang mahabang araw? Ibahagi niyo naman sa akin ang inyong mga saloobin at sariling kwento sa comment section. Huwag ninyong kalimutang i-like at i-share ang ating kwento upang mas marami pa tayong pusong maabot at mapaghilom. Naway manatili kayong matatag, marangal, at puno ng pag-asa sa bawat tahi ng inyong buhay. Pagpalain kayo ng may kapal. Pamagat ng kwento, ang burda ng dangal, ang pagbangon ni Talia. Ilustre. Paalala, ang lahat ng mga tauhan at sitwasyon sa kwentong ito ay katang-isip lamang na nilikha para sa layuning libangan at paghahatid ng positibong mensahe.